Want you to remain standing because we would also like to take this opportunity to acknowledge and to really greet our spiritual mother a happy Mother's Day. All right, can we all stand and just give a warm appreciation to our spiritual mother, Pastora Geraldine Baliano. There, on behalf of Dulos family, we have prepared something for you po. And thank you so much. Can we say sabay-sabay? 1, 2, 3. Thank you. So thank you. So good morning to everybody. So I would like also to salute all the moms there. So pwede bang i-post yung, because I believe I was the one who, yung kaninang tungkol sa mga mom, with regards to his service that is unparalleled, with regards to his unconditional love. Alam nyo, I salute all the moms. Nakasulat doon, you deserve more than praise or anything in this world. Your wisdom, unconditional love, unparalleled service, intercession to the Almighty, and more has extended beyond time and commitment. No words can ever define you. No time is enough to measure how much you care. You are a gift from above, a woman beyond words. To the moms, we salute you. At kaya ang topic ko ngayon ay para sa inyo. Minsan lang naman mag-Mother's Day, Mother's Month. Actually, Mother's Day is every day because all moms really work hard. So this day is for you. So my topic for today is all about a happy mom is a happy home. Is that wonderful? Amen? So let us all pray for the moms. Kung may moms, I believe everybody has moms, right? So kung wala dito, ipag-pray nyo. Tapos kung nandito, i-hug nyo naman. Okay? Let us all pray. Father in heaven, thank you for the moms, yung mga nanay namin. Lord, gift mo sila sa amin. We're so thankful because kahit na lumaki kami, yung iba wala na. Yung iba, Lord, they're really striving to be a mom. But thank you because moms are gift from above. No matter what happened, we will continue to believe that ang moms ay gagamitin mo to really create change in this nation. Naniniwala po kami na yung mga mommy ay gagamitin mo para lalong mabuo ang mga pamilya sa mundo. Naniniwala kami, Panginoon, na yung mga moms ay patuloy mong bibigyan ng kalakasan, bibigyan niyo po ng katatagan. You will give them more heart to disciple their kids at hindi lang bilang nanay, pero moms are also wives. To have all those two job description, it's not easy. But thank you because you have given us such ability, a real big heart to really do all that two great tasks. It's not about cooking, doing the laundry, or just doing some stuff in the house, or taking good care of the children. But most of all, what we have in our hearts is about you. The caring touch of God, the loving heart of a father, and at the same time, how you use mom to really put grace and love inside the family. So Father, thank you for such a gift in humanity. We will continue to remember
this wonderful day for all moms because we believe they deserve more than praise and they deserve more than anything in this world. Father, we thank you so much and we honor you in Jesus' name. Amen and amen. Come on, let's give a standing ovation to the moms. Let us praise God for all the moms. Amen. Sabihin nyo naman, Lord, thank you for my mommy. Thank you for my mama. Thank you for my nanay. Thank you for my inay. Okay? We give back all the glory and all the honor to God who gave us all the moms in this world. In Jesus' name, amen and amen. Okay, you may now take your seats. So our topic for today is all about moms. Ito ay relevant sa ating lahat because lahat tayo ay may moms. Amen. Sabi mo, may nanay ka. Because it is one of my objective as I teach about moms is ma-educate ang mga tao how to treat moms. Can you hear that? It's very important that children should be educated about how treating moms. It is very important that we don't neglect our moms. Amen. Amen. Kailangan maibalik natin, ma-rekindle natin yung pagmamahal natin sa parents, but particularly sa ating nanay. Because a restored mom is a restored family. You try to destroy a mom, you try to hurt a mom, everybody in the family will be hurt. Is that right? Is that right? Amen. Alam niyo po, ayon sa pag-aaral, ang nagsiset po ng atmosphere ay sa bahay po ay ang mga nanay. O tingin kayo sa akin lahat. Sagutin niyo ako kung totoo o hindi. Pag nakasimangot si nanay, ano nangyayari sa loob ng bahay? Masaya ba ang buong bahay? O pag nakasimangot si nanay, kahit masaya ang pinanonood, kahit comedy, malungkot ang lahat. Is that right? Not because ang mga nanay natin ay gusto tayong tumanaw ng utang na loob. Pero sa Bible po, nakasulat po kung paano po dapat tinitreat ang mga nanay. Kung paano po tinitreat ang asawang babae. At hindi po natin pwede na i-take for granted po yon o i-neglect. Kailangan po nating matutunan. Naniniwala po ba kayo na habang tumatanda ang isang nilalang ay nawawala na ang kanyang tunay na pangunawa kung paano i-treat ang kanilang mga nanay? Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala kayo doon? Habang tumatanda, napapansin nyo, nung una po, nung baby yan, dependent po masyado sa magulang. Palaging nakayakap, palaging, alam nyo na, nanay talaga, hands-on yan. A typical mother. Pero habang tumatagal, yung bata may natututunan ng iba. Kaya pag nagiging high school, sumasagot na sa magulang, medyo nagre-reklamo, hindi na niya alam kung paano magre-respond na katulad nung kung paano siya nagsimula na palagi niyang niyayakap o hinahalikan o nire-respeto o sa unang paggising pa lang hinahanap-hanap na agad ang nanay. Kaya po naniniwala ako, dapat po lahat po tayo bumalik po sa ganung pangunawa. Kasi po bandang dulo, mukha pong ang nanay sa dulo ay malungkot. At bandang dulo po, napansin ko, ang nanay kontrabida sa dulo. Si nanay ang matigas ang ulo. Si nanay ang masungit.
Si nanay ang mainit ang ulo. Si nanay ang hindi masarap magluto. Si nanay ang bungangera. Parang bakit kaya habang tumatagal, parang si nanay, siya yung nagiging kontrabida. Is that right? Is that right? Aamin ba? Taas ang kamay na is that right? Yun ang nangyayari. Lahat tayo nagkaroon ng nanay at na-experience natin yun. Kahit ako mismo, nung hindi ko pa po nakikilala ang Panginoon, ganun din po ako sa mga magulang ko. Particularly sa mommy ko. Alam niyo po ba, meron pa po akong naisulat sa diary na nakasulat po doon, I hate my mom. Biruin mo, ang nanay ko, siya yung nag-alaga sa akin, siya yung nagpalaki sa akin, teacher po kasi yung mommy ko, na hindi pa lumalabas ang kanyang sweldo, may utang na agad siya. Kasi pinambabayad niya, nag-a-advance siya para ipambayad sa tuition fee natin. Pero napansin ko, para sa akin, siya pa rin yung pinaka-worst ever. Biruin mo, isusulat ko sa diary na I hate my mom. After all the good things na experience ko, just simply because may mga bagay ako na gustong mangyari na hindi pinapayagan ng mommy. Is that right? Mas maraming bagay na pinapayagan ng daddy, pero ang mommy kasi, hindi basta-basta pumapayag. Is that right? Is that right? Halimbawa, nagpaalam ang isang anak, Tay, basketball po ako O sige, okay, basketball. Pag nagpaalam sa nanay, anak, nakakain ka na ba? Anak, baka mainit. Anak, sino kasama mo? Anak, anong oras ka uuwi? Anak, naalala mo yung nangyari kahapon. Anak, baka nasugatan ka. So, tama po ba yon? Tama po ba yon? Na bago ka payagan ng nanay mo, parang ang dating, ayaw kang payagan. Pero sa totoo lang, ganun talaga ang nanay. Nag-iisip muna. Kaya halimbawa, sasabihin sa akin halimbawa, I experienced that. Sasabihin sa akin na Mama, pumayag na si daddy, okay na raw. Sabi ko, wala namang problema. Hindi naman kami magkaiba ng daddy mo. Gusto naman kita mag-basketball o gusto naman kitang pumunta dyan. Kaya lang, kailangan muna kitang tanungin. Kasi ayoko, baka ikaw ay magka-problema sa bandang dulo. Ayoko na masugatan ka. Kaya alam niyo po, si Bishop kasi, nagkukulitan kami palagi. Sasabihin ni Bishop, hayaan mo siya, Jer, lumabas. Kasi pag ang isang bata hindi nasusugatan, pangit yung kanyang kabataan. Ang boring. Parang kailangan daw maraming peklat para daw masaya, adventurous. Ako naman, wala namang problema sa akin kasi athletic naman ako. Kaya lang ako iba. Anak, gusto ko naka-jogging pants ka. Gusto ko naka-long sleeve ka. Gusto ko pag nagbabay ka, meron ka mga nakalagay dito, may knee pad. Tapos gusto ko naka-rubber shoes ka. Anak, saan ka pupunta? Dapat di ka mainitan ng araw. Kasi anak, pag umitim ka, na bata ka pa lang, baka pagsisihan mo pag matanda. Ako ganun ako mag-isip. May sinesecure na agad akong future. Magkaiba, pero hindi naman talaga magkaiba. Is that right? Amen. Are you getting it? Kaya dumarating ang point na marami na naiinis sa mommy. Kaya sabi, hindi na ako magpapaalam kay nanay, kay tatay na lang. Kasi kay tatay, mas madaling magpaalam. So kay mami, hindi na yung magpapaalam. Okay? So, pinapakitaan ko kayo ng ganon. Kasi nga, baka lumaki kayo na iniisip nyo, ganun si mami, pero sa totoo lang, mommy knows best. Is that right? Amen? And yung nanay, kailangan ma-recover natin yung respeto na para sa mga nanay. At maibigay natin ang dapat na respeto sa ating mga magulang, lalo na yung mga kabataan ngayon. Kaya maganda yung verse na kanina na shinare ni Harold, yung Proverbs 31. So when you start with verse 28, ano nakasulat doon? Ano nakasulat? You can flash it, please. Ano nakasulat? May nakasulat ba? Okay.
O sige, basahin natin. Okay, stop dyan. Stop. Ang nakasulat dyan, that's how you treat moms. Her children arise and call her blessed. Even the husband also praises her. Are you getting it? So as a woman, she is also a wife, not just a mom. The children arise. So dapat po, pag dumarating ang mga nanay natin, natitinag tayo. Are you getting it? Sa totoo lang, masuklian man lang natin yung kanyang, alam mo, yung kanyang mga pagod na ginawa sa atin. Her children arise. We pay tribute to the mom. It should be every day. Alam mo, yan pa lang, pwede na tayong closing prayer. Kasi maraming hindi po natututunan yan. The children should rise up. The children should stand up. The children should show respect. And you call your mom blessed. She's not a curse to your life. Hindi rin po siya hadlang sa ating buhay. Dapat po, ang tawag natin sa kanila ay pagpapala po kayo sa aming buhay. Are you getting it? Are you getting that? Yan po ang sinasabi sa Bible. Para pa saan ang pagpunta natin dito sa church? Kung if we will not treat the person who served you well all your life. It's not all about going to church. Yes, this is your spiritual home. But alam niyo po, ang daming puhunan na ginawa sa atin ng ating mga magulang. Dapat po tayo hanggang ngayon, habang tayo ay tumatanda, natututunan po natin na tayo pagdating ng mga magulang natin, lalo-lalo na yung nanay natin, tinatayuan talaga natin at nagbibigay tayo ng respeto. Are you getting it? Are you getting that? You memorize that verse right here, right now. The children arise and call her blessed. Kung papansinin niyo po yan, meron po yung ibang klaseng tense with regards to how he said that thing. Yan po yung may pagpupugay at may pagmamalaki. The children arise. Pinagmamalaki niya. Ang nanay ko, pagpapala yan. Are you getting that? Kasi po, pag hindi po natin na-treat ang mga mom natin, hindi po natin na-conceptualize na sila ay pagpapala, lahat po ng gagawin ng ating mga magulang, particularly ng ating nanay, imi-misinterpret po natin. Kaya dapat sa simula pa lang ang matutunan natin, may respeto tayo sa ating mga magulang, particularly sa ating nanay, na napapagod, na nahihirapan, na ginagawa ang lahat. Nagdodoble trabaho, nagtatrabaho sa labas, nagtatrabaho sa bahay, hindi natutulog. Dapat tayo po, merong pagpupunyagi na kaya natin sabihin na talagang siya ay pinagpala at ako ay pinagpala sapagkat siya ang aking ina. Amen. Amen. At makikita nyo rin po dyan, the husband also. He praises her. Kaya pala po nakasulat sa Ephesians chapter 5, verse 25. Kung babasahin nyo po, please post, husbands, you need to love your wife as Christ loved the church.
that Jesus Christ is willing to die for the church, and so the husband should be willing to die for the wife. Kung naiintindihan lang po sana ng mga asawa ang ibig po sabihin ng bersikulong ito, sinisiguro ko po sa inyo, walang maghihiwalay na husband and wife. Amen. Amen. Kung iisipin niya na pagpasok sa bahay, ang una nating pag-uumigihan na kamustahin ang ating asawa, hindi alamin kung ano ang kanyang pagkukulang. Alam niyo po, kilala niyo po ako pag nagturo. Pag nagturo po ako, tinuturuan ko po ang mga moms to respect the fathers, na paglingkuran ang mga asawa. Pero po this time, gusto ko naman po lagyan ng twist na eto po kasi ang sinasabi sa Bible na dapat kung paano tinitreat ang mga babae at ang mga woman, ang mga wife at ang mga asawa natin at ang mga nanay natin sa loob ng tahanan. Sapagkat ang isang lalaki pagpasok sa bahay, yung iba ang iniisip kung ano yung makikita na pagkukulang. Pero dapat po, ang gawin po natin, hanapan natin kung ano yung mga bagay na pwede natin sa kanilang i-praise. Amen. Amen, men? At yung iba na mga mag-aasawa pa lang, kaya maa-apply nyo yan sa inyong mga nanay at tatay. Gusto ko ngayon mas application yung isipin natin. Ang mga anak pagpunta sa loob ng tahanan, ang iniisip, ano kaya ang masasabi ko sa nanay ko na maganda niyang ginawa ngayong araw na ito? You need to do something to praise her. Amen. When you arise, you bless her. You need to think of something, a word, anything that will encourage her. Can you hear that? Para po, wala pong masisirang tahanan. Kaya po marami pong nalulungkot na mga mommy. Kasi po, marami na po silang ginagawa. Tapos po pagdating po ng mga anak, barumbado pa. At lalo na pagdating pa ng asawa, o ba't yan lang ang ulam? Ba't ganito ang ulam? O ba't ganyan ang itsura mo? Amoy ka ng mantika. Hindi ka pa naliligo. Parang pwede namang sabihin, alam mo, ang bango-bango mo. Biruin mo, nagluto ka para sa amin? Are you getting that? Di ba mabango yun? Bakit pag may naaamoy kayong ulam, nababanguhan kayo? Bakit pag yung amoy na yun, napunta na sa nanay, iba na? Are you getting it? So, ang bango naman ng manok na yun. Ang bango naman ng isda na yun. Pero bakit pag yung amoy na yun, napunta na sa nanay, Nay, ano ba yan? Ba't ang baho mo? Maligo ka naman. Lalo na yung asawa, ano ba yan? Amoy mantika? Pero the truth is, nung yun ay napunta sa isda, amoy ng fried chicken, amoy ng vegetables, gustong-gusto natin. Amen. Kasi tayo ang naiisip natin kung anong pangit na makikita natin. Pero ngayon, iibahin natin. Ang pag-iisipan natin kung ano yung ganda na pwede nating masabi sa ating mga nanay. Amen? Remember, a happy mom is a happy home. Can you hear that? O ano yung susunod na verse pagkatapos nun? O next. Yan, dapat makita nyo yan. Many women do noble thing, but you surpass them all. Can you say that to your mom? Alam mo, nanay, napakaraming babae sa mundo, pero ikaw kakaiba ka talaga, nanay. Pwede ba pag uwi natin sabihin nyo yon? Amen? Taas ang kamay na magsasalita, no? Magsasabi kay nanay. Taas ang kamay. Tumaas kayo, lahat kayo magsasalita ng ganun kay nanay. Lahat tayo may nanay, amen? Alam mo, nanay, ang dami-daming babae. Ang nanay nyo ay huwag nyong ipagpapalit sa girlfriend nyo.
At lalong-lalo na pag ang girlfriend nyo ay antipatika at bastos sa nanay nyo, dispatchahin nyo na agad ang girlfriend nyo. Marami kayong makukuwang babae, pero hindi nyo pwedeng ipagpalit ang magulang nyo. Amen. Amen. Kaya ang una nyong ituro, mga lalaki, sa mga papapangasawa nyo ay irespeto ang nanay nyo. Kasi kaya nyo dapat ngayon pa lang, sasabihin nyo sa kanya na ikaw ay may kapalit palagi. Pero ang nanay ko, hindi yan mapapalitan. Amen. Amen? Kaya nga ang suggestion ko sa inyo, yung pag yung engagement, 'di ba? Yung nagsasabi, nagbibigay kayo ng ring, ano yung sinasabi niyo doon? Will you marry me? 'Di ba? Alam niyo, pag nag-will you marry me kayo, huwag sing-sing ang ibigay nyo. Kasi ang sing-sing, hindi yun yung passport para pakasalan nyo yung babae. Ang ibigay nyo, passport. Bago kayo magpakasal, ang isipin nyo muna, magka-passport yung nanay nyo at yung tatay nyo para madala nyo sila sa ibang bansa bago kayo gumastos sa kasal nyo. Matagal na yan na nag-stay sa bahay. They really work hard. Amen. Natenga yan sa bahay, nagtrabaho sila. Yung edad nila, pag tumuntong na yan ng 50, 60, 70, 80, alam naman natin yung job opportunities. So tayo ngayon ang magbibigay sa kanila ng opportunity para ma-promote naman sila. Amen. Amen. Kaya pag nag-propose kayo, ang isipin nyo muna nanay nyo. Paano nyo mamahalin ng isang babae, yung nanay nyo nga, hindi nyo pag ginanong tinrit. Are you getting it? Kaya fake na fake yung dating. Halimbawa, mga babae, wag rin kayo papayag na ipapakitaan lang ngayon ng singsing. Kung yan ay tunay na nagmamahal, sisiguraduhin nyo palagi, iyan ba ay mahal niyan ang kanyang nanay? Pag hindi niya nire-respeto at bastos yan sa kanyang nanay, na dapat na una niyang nire-respeto, huwag niyong tatanggapin. Sabi mo, alam mo, ang lakas mo mambola. Nanay mo nga ay kung saan ka galing na sinapupunan, hindi mo marespeto, ako pa. Kung yung nanay mo, kung pagsalitaan mo, sobra-sobra, ako pa. Hindi ka nga galing sa sinapupunan ko eh. Galing ka sa sinapupunan ng nanay mo, kung bastusin mo, ganun-ganun na lang. Kaya kung ako sa'yo, pwede kitang pakasalan, ipakita mo muna na mabait ka sa nanay mo. Pangalawa, kailangan isiguraduhin mo sa akin na may passport ang nanay mo at saka tatay mo. Kasi tayo, ang life natin, magpa-progress. Pero gusto ko, ang unang reflection nun, mag-i-start yan, yung magulang, because the noblest thing is to be a mother. Many women do noble things, but you surpass them all. Can you hear that? Dapat yun ang una nating iniisip. Walang pwedeng ipalit sa nanay mo. You surpass. Your mom surpassed them all. Can you hear that? Can you hear that? Kaya po kahit ako, mabait po ako sa mother-in-law ko. Kasi po, reflection yun kung paano ko rin nire-respeto yung asawa ko. Kaya po, yung mother-in-law ko, good as mama ko yan. Kahit walang in-law, mama ko yun. Amen? Hindi ako, mataas dapat ang tingin ko. Kaya yan kahit sa pera, Jer, kailangan ko ng pera. Alam mo, punta sa ibang bansa, Jer, kailangan ko ATM mo. Ganun siya, ganun yung relationship namin. Minsan niloloko ko si mama. Mama, para ka nagda-drugs ha. Kabibigay ko lang sa iyo ng pera, hingi ka na naman sa akin. Ganun ang relationship namin ni mama. Kaya si mama, na mama ni Bishop, is a happy mom. Kaya kung gusto nyo na walang kaaway na mother-in-law, kailangan irespeto nyo ang mother-in-law nyo. Amen. Because that is your mom. Right. Nung pinakasalan mo yung asawa mo, kasama doon ang mother-in-law. Are you getting it? Amen? Kaya ngayon pa lang,
Sumipsip ka na ng sumipsip sa mother-in-law mo. Yan ang kakampi mo. Kung gusto mo magulo pamilya mo, awayin mo mother-in-law mo. Ba't parang tahimik kayo lahat? Para ngayon lang ay nakarinig ng ganitong katuruan. Kaya kami ni Mama, vibes kami nun. Sasabihin pa nga niya sa akin, alam mo Jer, ikaw ang totoo kong anak, si Oriel hindi. Kasi siya, anything, kahit anong hingi niya sa akin, binibigay ko. Tapos kami, ang relationship namin, pag meron din akong gusto sabihin sa kanya, nasasabi ko kasi good as daughter ako. I'm not good as daughter-in-law, I'm good as daughter. Amen? Kaya lahat tayo mga babae, mga lalaki, lahat tayo, irerespeto, mataas ang pagtingin natin sa ating mga nanay. Amen? Amen. Isipin nyo, they surpass them all. Mom surpass them all. Walang kayang ipalit dyan. Sa totoo lang, pag masaya si mommy, hindi kayo niyan guguluhin. Amen. Amen. Kaya lang naman nagkakaganyan si nanay. Kasi nga may pinaglalaban siya. Kasi sa totoo lang, nakasulat talaga yun sa Bible. Many women do noble thing. May claim talaga si nanay. Kaya ang gusto ko matutunan natin, bilang totoong mga Kristiyano, irerespeto natin ang ating mga nanay. Irerespeto natin, alam nyo pati mga mother-in-law natin na good as nanay natin. Pag hindi natin na-restore yon, alam mo ang prayer ko itong Mother's Day, ma-restore yung mga relationship nyo kung kanino dapat ma-restore. Lalo-lalo na sa moms at saka sa mother-in-law. Amen. Can you hear that? Alam ko, marami dito. Merong ganong klaseng mga relationship na pinagdaanan na hindi maganda. Lalo-lalo na yung relationship ng mga children sa kanilang mga mother. Pero I believe pwede nating ayusin yon right here, right now. Amen. This day is a very different day for everybody. Kasi makaka-experience ng restoration with regards to how to really view and have a good perspective about mommies and mothers and nanay o inay o wife o kung sino pa man. Can we give a round of applause to our nanay? Napakabuti po ng ating mga nanay. Amen? O yung susunod na verse. Ano yung susunod na verse dyan? Maganda yung verse na yan. Next verse please. Okay? You get that? Charm is deceptive. And beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord is to be praised. So dapat po makita natin, ang beauty ng ating mga magulang is from the inside. Because minsan pinagpapalit natin yung panlabas na kaanyuan sa panloob na tunay na busilak na maganda na nasa puso ng ating mga magulang. Kaya lalo na sa mga mag-asawa, ang hinahanap yung panlabas na kaanyuan. Pero dapat, una sa lahat, ang maisip natin, charm is deceptive. Maaring, alam niyo po, marami akong nakita na ang inuuna, mag-uuna spa, parlor, manicure, pedicure, tapos lumulubog sa utang. Kasi ang nangyari, na-pressure tuloy yung mga nanay na maging ganun kasi ine-expect sa kanya na dapat maganda ka. Kailangan ganito ka. Kasi pag hindi, papalitan ka ng asawa mo. Are you getting that? Minsan kinahihiya pa ng mga magulang kasi may nakitang nanay na mas maganda kaysa nanay niya. Ang nanay ko tumataba, kita mo, kaya yung mga nanay, ang nangyayari ngayon, umaalis na sa kusina, nasa gym na lahat.
Ang mga nanay, imbis na naglilinis ng bahay, nag-iispan na lahat. Ganun natin insultuin eh. O nay, tumataba ka na. Yung ano mo, yung beer belly mo, o kaya yung salbibida, lumalaki na. So, I think dapat yung principle na yan, maunawaan natin. Ang charm ay deceptive. Kaya po, pag inuna po natin ang panlabas na kaanyuan, kaysa sa tignan natin ang panloob na busilak na kagandahan na nailalabas ng isang nanay, alam niyo po, magkakaproblema talaga tayo. Pansinin niyo, iba ang nanay noon sa nanay ngayon. Marami akong nakitang mga nanay noon, walang inilalagay sa muka. Kasi lahat ng pambili niya inilalagay sa pampaaral sa kanyang anak. Amen. So ngayon, lahat ng eraser ngayon, binibili ng nanay. So may concealer, may foundation. So imbis na eraser ng anak sa school, pencil ng anak, o eyebrow na yan. So lahat ng dapat sa bata, ang ginagawa ng nanay, kino-convert na para sa kanya. Is that right? Uniform ng anak, dapat maganda rin ang kasuotan ng nanay. Sapatos ng anak, ay dapat maganda rin, may sapatos din ang nanay. So nakita nyo, because yung pressure na ganun, hindi naintindihan tong verse na to, na-create ng cultural pressure and peer pressure. Kaya ang pamilya ngayon, nagkakaproblema. Kasi nag-iibang anyo na ang mga nanay. Kasi tayo rin ang humubog ng ganon. Are you getting that? Are you getting that? Dati ang mga nanay hindi na boboard sa loob ng bahay. Ngayon, hindi na mapakali sa loob ng bahay. Is that right? Nauunawaan niyo po ba yung sinasabi ko? Kaya po dapat unawain po natin yung verse na yan. Kaya po habang hindi pa huli ang lahat po ng ginagawa ng mga magulang natin na maganda, i-appreciate na po natin. Because charm is deceptive and beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord should be praised. Dapat po, sila po, ano Tagalog ng praise? Binibigyan natin ng paghanga. Sinasaluduhan natin. Amen. Amen. Mas kinararangal natin na makita yung nanay natin na nasa loob ng bahay, kahit nasa loob yan, ina-appreciate natin. Hindi yung nakakita tayo ng ibang babae sa labas, buti pa yung babae na yon, maganda. Buti pa yung babae na yon, nagtatrabaho. Buti pa yung babae na yon, ganun. Buti pa yung babae na yon, ganun, naka-heels, parang ina-appreciate natin yung hindi nanay natin. Are you getting that? Ibalik natin yan, na yung appreciation, ibuhos natin sa ating mga magulang. And then from there, yung ating mga nanay, babalik na naman kung ano yung original design ng ating Panginoon, na ang inuuna ay panloob, hindi panlabas. Bagamat lalabas din yung maganda na panlabas na kaanyuan, ngunit ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa panloob. Can you hear that? At yung huling verse dyan, let us read that verse. Ano yan? Honor her. Ibang version siya. Give her the reward that he has earned. Yun ang ibang version. Give her the reward that he has earned. Ito naman, honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. So ang gagawin pala natin sa mga nanay natin, i-re-reward natin. So sabihin mo sa katabi mo, bibili mo ng regalo ang nanay mo. Hindi pwede kahit estudyante ka because binibigyan ka araw-araw ng baon,
Araw-araw ng buhay mo, you pay tribute to your mom. Amen. Amen. Okay? Ibigay natin ang para sa ating nanay. Every honor that she deserves, every reward that she should earn, and she earned, every merit, dapat po ibigay po natin. Sinisiguro ko po sa inyo, a happy mom is a happy home. Can you hear that? And a happy home is a strong nation. Can you hear me? Kaya po hindi biro na hindi po natin naiintindihan ang mga verses na to. At hindi rin biro kung naiintindihan din po natin ang mga verses na to. Kasi po, it will either make or break our home and our nation and the future of the children of the earth. Can you hear me? The reason why there's a lot of broken marriages because people did not understand these verses. Amen? Sino dito ngayon naintindihan na yung mga verses na to? Yung relo, 4:35 na ba? Kasi baka, anong oras na ba? Kala ko, ilang oras na ako nagsasalita, 5 oras eh. Okay? Before I end, bibigyan ko kayo ng mga tips, konting tips lang. Tips to the husband and tips sa mga children. Shinare ko na naman kanina, pero ang gagawin natin, mas lalo nating iisa-isahin. Okay? Tips na lang to, kaya nasa dulo na tayo. At meron din akong tips sa mga mom. Kasi naniniwala din ako, ang mga mom progressive. Amen? Naniniwala rin ako na ang moms, nagde-develop yan. Naniniwala rin ako na ang mga moms, kahit nasa bahay o kahit nasaan ka, you can be a better person as God planned it to be. So hindi komot na sa bahay matetenga at walang mangyayari. At lalong hindi naman komot sa bahay, marami rin namang nagagawa o nagiging productive. Is that right? Okay? Kaya medyo may share. Okay, tips. Tips to the children. So number 1, children, show your affection and love. Show. So paano ba i-show yung affection and love? Kahit matanda na po kayo, you need to show your affection and love. Huwag niyo pong tatanggalin na yung bata kayo, nagsushow kayo ng affection. Habang tumatanda, hindi na po kayo makapag-show ng affection. Nung bata po tayo, paano tayo nagsushow ng affection and love? Kinikis, hinahag, o kaya nagbe-bless, o kaya hinahag na patalikod, di ba? Ipakita nyo yun. Kasi once you stop being a child, I tell you, you'll be having a problem. Never stop being a child to your parents. Amen. Never stop. Kahit po matanda na kayo, still be a child. You show your affection. Okay? Nasulat niyo na ba yon? So isipin niyo, paano kayo mag-show ng affection? Okay, number 2, reward your mom in your own capacity. Okay, una, show your affection and love. Tapos pangalawa, reward your mom. So paano nyo i-reward yung mom nyo? Pwedeng sa pag-aaral nyo, pwedeng i-appreciate nyo. Pero pag sinabi kasing reward talaga, meron talaga kayong ibibigay ng mga simple things. Medyo magsisimula kayo sa mga simple notes, tapos sa mga simple little things na pwede nyong ibigay. Tapos habang kayo ay tumatanda, palaki na ng palaki. Amen? Is that right? Okay, sino dito magbibigay ng mga simple things, mga simple joys? O, taas ang kamay.
Simple things, simple joys. Okay, ikaw Anjo, ano bibigay mo kay nanay at kay nanay ngayon? Ha? Flower? Nakakain ba yon? Ba't parang puro kayo flower, yung ba pinakamura? Magbigay naman kayo na something na different. Something na, basta something different. Flower is generic. Diba? At least I give you a suggestion. Okay? Dalin mo nanay mo dito, ako, I can give flowers. Tama? Okay? Kahit sino can give flowers. Magbigay naman kayo na something, nagwo-work ka na Anjo. Tama? So, tingin mo ba? Okay, may tatanong ako sa inyo. Ito kasi nagiging problema natin. Okay? Tayo kasi nagbibigay according dun sa gusto natin. Pwede bang alamin nyo kung ano gusto nila? Ha? Tayo kasi pag nagbibigay, alam mo, ito gusto kong ibigay. Bigay kaya ako ng chocolate. Diabetic na nga, may sakit, di pwede sa kanyang sugar. Diba, binigay ka pa ng bigay ng chocolate. Sana kung dark chocolate na 85%, mga ganun. Diba? So are you getting it? So pag magbibigay tayo, yung masisiyahan. Of course, it counts naman na nagbigay kayo ng flowers. Okay? Lalo na sa mga, yun pa lang ang maibig. Pero pag nagwo-work naman kayo, diba, wag naman na flowers. Flowers plus, 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 plus. Amen? Ang maganda yung dulo nun, cash. Ayaw nyo kasing tanggapin na talaga dapat when you honor, may honorarium. May cash talaga yun. Ay nako, eto joke namin to kay mama sa nanay ni Bishop. Kasi siya may katarata, yung katarak. So, niloloko namin yung mga kapatid. Alam namin kung paano gagaling si mama. Kumuha ka ng $100. Ilagay mo sa mga mata niya. Pag nilagay mo, makikita niya na agad lumilinaw. Ibig sabihin, nawawala ang katarata pag may $100. The truth is, pag-ipunan nyo naman, na bigyan nyo naman ng mga magulang nyo ng pera. Amen? Ang maganda naman yung simula, Nay, bulaklak. Tapos, isang lakad mo malang, Nay, eto pa. Diba? Pag isang galaw, Nay, eto pa. Lagyan nyo naman ng element of surprise. Wag naman, Nay, bulaklak. Naalala mo, binigyan din kita nung isang taon? Pare-pareho? Nay, makakaasa ka, commitment ko to sa'yo. Sa next year, bulaklak ulit. Nung isang taon, dilaw. Ngayon, puti. Makakaasa ka sa isang taon, pula. Lagyan nyo naman ng elements of surprise. Nay, itong taon na to, dadaling kita sa Hong Kong. Diba? Nay, itong taon na to, uunti-untiin natin ang Asia. Tapos bandang huli, magpapa-interview ka na pang US na to. Is that right? Magandang dream yun, amen? Napapangiti, nagiging joy tayo. Okay, yan ang mga tips. O sige, yung susunod kong tips. Okay. Understand your mom's condition and incoming circumstances. Okay? Understand your mom's condition and incoming circumstances. Okay? Okay, tingin kayo sa akin. Gusto ko malaman nyo na sa loob ng tahanan, because I'm a mom, kaya kaya kong sabihin specific, okay? Yung lahat ng kailangan ng mga moms. Kasi normally, sa bahay, ang nanay, diyan nakaatang yung lahat ng mga nangyayaring specific na situation. So, ibig sabihin, hindi lang ikaw ang iniintindi. Kung ilan ang anak yon, ilan ang iniisip, pati bahay, pati pamalengke, lahat-lahat ng bagay. Is that right? Is that right? So, ibig sabihin, dapat unawain natin na marami siyang inaasikaso, marami siyang iniintindi, at marami siyang ginagawa. Amen. Amen. So, dapat ang iniisip natin, nakakatulong tayo, hindi tayo nag-e-expect. When we expect, see to it, nakatuwang tayo doon para mangyari ang lahat ng expectation natin ng pamputi ang buong tahanan.
Ito pa yung isa sa gusto kong maunawaan nyo. Gusto kong malaman nyo na ang babae, habang tumatagal, nag-undergo siya. Okay, ha? Gusto ko, hindi lahat, pero almost. Nag-undergo ng hormonal change. Do you know that? Minsan, pag nakikita nyo na naiirita, baka akala nyo, basta naiirita lang. Andun siya sa point na may mga hormonal imbalances at pwede napapunta na sa menopause. Are you getting it? Hindi nyo alam, baka nag-hot flushes na yung magulang nyo, you don't know, kasi eto yung sa babae. Kasi pag hindi nyo siya naintindihan, kaya yung mga ibang lalaki, nag-iisip ng hindi maganda tungkol sa nangyayari sa wife. Pero sinisiguro ko sa inyo, pwede siyang ibalanse. Because a happy mom can handle situation as long as yung mga katao sa loob will always be in support of her. Kaya nakita ko yung iba, regular lang naman, though meron ng mga hormonal imbalances, nag-undergo ng menopause, o mga imbalances na kung ano-anong imbalances pa, still kayang i-handle. At gusto ko intindihin nyo yon. Can you hear that? Amen? Kaya titignan nyo yung mom nyo, baka madaling mapagod. Hindi na kayang gawin yung dati niyang ginagawa. Kailangan tulungan natin. Tandaan nyo, basta tumuntong na ng 40 yan, candidate sila na pwedeng mabilis mag-menopause. Are you getting that? So baka ngayon nyo lang po narinig na tinuro yan. Okay? Ako po, tinuro ko po sa inyo kasi marami po akong mga nakakasalamuhang mga mom na na-experience yon pero hindi naiintindihan ng pamilya. Ang iniisip lang, mainit ang ulo ni nanay. Are you getting it? Amen. Amen? Okay, mangangako ba kayo na nung panahon na kayo ay bata, pinalaki tayo at tinuruan tayo ng ating mga magulang, inalalayan tayo ni nanay. Pero ngayon, panahon na tayo naman ang umalalay sa transition din ng life niya. Amen. Hindi habang buhay, malakas siya kaysa dati. Pero pwedeng mangyari yon. Depende kung ang buong pamilya ay nagtutulong-tulong. Are you getting it? Amen? Shall we all arise? You can play the keyboard. Hindi pa naman ako tapos, pero we can stand. Kasi magtatapos na naman ako. And to the dads, to the husband, like what I've shared in Ephesians chapter 5, verse 25, you always love your wife. Alam ko po, yung weakness po ng mga men, yung showing, yung affection, yung endearment. And pwede ba ibalik yon, husband and wives? Alalahanin nyo lang naman kung paano nyo niligawan si Mrs. Ganun lang naman yun Right? Kung paano kayo nagsimula nun. Minsan kasi ang nakita na lang natin what happened in the relationship during the ups and downs. Pero maganda, during those ups and downs, makita natin na yun lalo ang magpapastrengthen ng relationship. Amen. Amen? So ngayon, bago na ang mindset natin. Kasi iba na yung pagkakakita natin sa spouse natin. Our spouse surpass them all. Itong asawa ko na to, walang makakapantay dito kahit sinong babae. Kahit merong iniisip ng ibang babae na mas maganda siya, I stick to my wife. She is the most noblest and most beautiful, most adorable, most charming. Amen? A, B, C, D, E, F. From A to Z, lagyan mo A, wife, you are adorable. B, my wife, you are beautiful. C, my wife, you are charming.
D, my wife, you are desirable. My wife, you are E, very enchanting. You're my F, fascinating. Oh, the G, you're gorgeous. And H, you are hilarious. Maganda kayang wife, nakakatawa, di ba? You make you laugh, di ba? Buuin nyo yun. Kahit mga anak. Ako po, nakaka-experience din ako ng ups and downs. May topak din kaya ako minsan. Kaya ko lang i-handle. Pero, kinausap ko si Bishop. Sabi ko, sweetheart, may sabihin ako sa'yo, pakiusap ko lang. Pag nakikita mo na may topak ako, eto lang gagawin mo. Huwag kang tatalikod. Isang hawak mo lang. Kahit pag hinawakan mo ako, tapos gumanon ako, sweetheart, ituloy mo lang yun. Ituloy mo lang. Ganun lang talaga kami mga babae. Sinabi ko yun kay Bishop. Kami kasi mga babae, pag ginanon mo, pag ginanon mo, bahala ka. Ang mga lalaki, ang bilis sumuko. Pag ginanon mo, ay ayaw niya, baka maano pa ako. Mga lalaki, tip ko yan sa inyo. Mentras umaayaw yung babae, yung pinakapaling niya na pinakamatindi, hulihin nyo na, basta mahal na mahal kita. You are the A to Z, the centrum of my life. Are you getting it? Kahit sa sasakyan, naiinis ako. Alam mo gagawin ni Bishop? Hawakan niya yung legs ko, gaganunin niya. Hihi! Sabi ko, ikaw talaga, nakakaasar ka. So pag naaasar na ako ngayon, kasi alam niya na kung paano paalisin yung asar ko, nakakatuwa na, di ba? Parang ang sarap ulit maasar sa susunod. Kasi ang sweet niya, di ba, na ilalabas. Kaya kayong mga lalaki, ganun lang talaga kami. Talagang you are from Mars and we are from Pluto. Hindi Venus. Masyadong malayo talaga. Is that right? Kaya pwede, alam nyo, yung pang-unawa natin sa ating mga nanay, makakapag-restore to ng pamilya. Mga moms, alam nyo po ba mga moms, nag-stay din ako sa bahay ng matagal. Ayaw ni Bishop na mag-work ako. Sabi, somebody has to stay at home. May mag-aalaga ng bata. During that time, talagang wala kasi akong anything na pwedeng, alam mo, makahelp sa akin. Ang ginawa ko po, wala pong nakapag-post-stop sa akin because I always believe, even though nasa loob ka ng bahay, mga mommy, still you can improve yourself. Amen? Alam niyo po ginawa ko? Hindi po talaga ako nanonood ng mga telenovela. Kasi pag nanood po ako ng telenovela, baka magaya ko. Teka na naman, parang ganun. Parang gagayahin mo. Ikaw lang nasa bahay. So yun ang kaulayaw mo palagi, yung telenovela. Yun ang magdidictate ng feeling mo. So pagdating ng asawa mo at mga anak, ay di artistahin ang dating mo. Diba? Alam niyo pang ginawa ko, ang pinanood ko, mga National Geographic. During that time, mga Discovery Channel. Nanood-nood po ako mga balita. Hindi po ako mahilig talaga sa mga Mickey Mouse. Wala akong mahilig. Hindi ako mahilig mag-play. Ayoko ng ganun. Ang gusto ko po talaga, yung matututo ko. Sabi ko na solobrin lang ako ng bahay. Kailangan, I have all the time in this world to be better because nasa bahay ako, hawak ko ang oras ko. Tama? Kaya yun po yung ginawa ko. Tapos po nung medyo lumaki na po, si Daniel at saka si Grace, sabi ko kay Bishop, sweetheart, pwede ba akong mag-aral tuwing Saturday? Gusto ko kasi kumuha ako ng teaching units. So, pumayag si Bishop, nag-aral po ako. Tapos po, I am one of the best student during that time. And even nag-take ako ng board. During that time, I am one of the mataas na grade. Okay? Na top
kasama po ako sa top nung nag-take po ako ng board exam during that time. Tapos po, nung natapos na po ako, sabi ko, Bishop, si Tart, hindi pa siya Bishop noon. Si Tart, pwede ba akong mag-masters? Just imagine, hindi naman ako nagwo-work. Sabi nga ng teacher ko, paano ka mag-masters? Hindi po nagwo-work po ako kasi po yung mga anak ko tinuturuan ko. So kaya kailangan nagma-masters po ako. Sabi niya, ikaw bahala kasi normally hindi sila nakakatapos pag hindi sila nagtatrabaho. Kasi hindi naman nila na-apply. Alam niyo po ginawa ko, nag-aral pa rin ako ng masters. Kaya po, marami po akong napag-aralan na kahit po ako ay hindi nag-work sa labas, nasa bahay lang po ako, minaster ko po. Talaga pong ginawa ko pong lahat ng magagawa so that I can be better inside. Alam niyo po, ang medyo po concern ko ngayon, lalo na sa mga moms na umaattend sa Doulas for Christ, kahit po noon, ang tinuturo ko po, I want you to be wise as serpent and gentle as doves. And I want all moms na palaging ang spirit, lowly yung spirit. Ibig po sabihin, pag in-apply po natin, wag po kayong magiging chismosa, wag po kayong magiging butangera, at lalong-lalo po pag nagsalita po kayo maangas. Dapat po ang matutunan po natin bilang nanay habang tumatanda, natututo tayong mag-communicate ng maayos. At hindi basta-basta nagsasalita ng salita na hindi nakakabuti. Are you getting that? Are you getting it? Huwag kayong parang palaging ang puso nyo, parang palaging nakikipag-away, parang palaging butangera. Kilala mo yung babae sa kanto. Kita mo yan. Alam mo, ayun, yun na nangyari. O kita mo ang pangit-pangit. O dati gano'n yun, o kita mo, ano nangyari? Silang dalawang mag-asawa, o hiwalay na. Please lang, mga moms. Isa po kasi yun sa growth factor natin habang tayo ay nagkakaedad. Can you hear me, moms? Moms? May kausap pa ba ako mga mami? Pati sa mga mami nyo, pwede nyo yung sabihin. Para kami lahat ng mga mami, marunong kaming magsalita at makipag-usap ng maayos. Hindi yung parang palaging galit, hindi yung parang palaging nakikipag-away, hindi yung palaging may pinaglalaban at parang palaging pinahirapan sa mundo. Are you getting it? So I pray na yung pong mga simple tips na yon, ma-improve po yung mga mami. Kasi po, saludo po ako sa mga mami, pero po, may dream din po ako sa mga mami. Kaya ako po yun senior sa inyo. Amen? Come on, let's give a round of applause to our God. So, hallelujah. At this time, kung meron po ritong first time na pumunta dito, we welcome you in this place. In behalf of Bishop Oriel, the senior pastor of this church, and me, we welcome you in this place. Alam niyo po, to have a home and not a house, hindi po yun easy. It takes God to do that. Yung prinsipyo po na tinuro namin sa inyo, hindi po yun prinsipyo ng Doulas for Christ. Prinsipyo po ito ng ating Panginoon na dapat po na ating lahat na matutunan. Ibig po sabihin, hindi po natin kakayanin na magkaroon ng kaayusan at katamaan ng ating pamilya kung wala po ang Diyos. Without God, family cannot work. It doesn't work. Without God, a mom cannot make it. Remember, ang nakasulat po doon sa verse, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Kaya po ang balik lahat ng mga bagay na ito, hindi prinsipyo ng tao. Hindi po yung basta gusto lang po nating na maging maayos tayo. Ito po ay prinsipyo ng ating Panginoon at salita ng ating Panginoon at bunga ng ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Kaya if you want, for the first time you are here, if you want a family restoration, you need to start from your relationship with God. Anybody here, pwede kang anak, pwede kang nanay, pwede ka rin tatay.
na gusto mo mag-bring ng order sa family, this is the time. And without God, without our relationship with God, it won't work. And so what we need to do is to bring the cross of Christ that redeemed, that renewed, and restored every relationship, every condition, and every situation. Kaya po kailangan ngayon po, isusuko po natin ang buhay natin sa Panginoon. We will receive Christ as our Lord and our Savior. Hindi lang po Savior ng ating family, pero po Lord ng ating family. Maganda po kasi makita natin ang mga nanay, tunay na naglilingkod sa Panginoon. Hindi uma-attend ng simbahan. Naglilingkod sa Panginoon kasi tunay na merong tunay na relasyon sa Diyos. Kaya po, ngayon po, I'm challenging you right now. If you want a new family, if you want a restored family, if you want a new relationship, if you want a happy home, you need God. And right now, if you receive Christ as your Lord and Savior, I want you to go in front and I will be praying for you at the count of 3. 1, 2, and 3. Your friend can go with you. Lalo-lalo na yung mga nanay, dapat sumuko tayo sa ating Panginoon. At kahit yung ibang nanay na matagal nang uma-attend dito, pero uma-attend lang, hindi talaga nagsuko ng buhay, I think kailangan bumalik tayo sa Panginoon. Kasi pwedeng uma-attend ka rito ng matagal na panahon, 1, 2, 3 taon, pero wala talaga ang tunay na pagsuko. Ito na yung panahon na bumalik tayo sa paanan ng ating Panginoon. Because this is all about our home. This is all about the family of God. And your biological family. Ang daming kabataan. Sigurado, ano kaya ang ireregalo nyo kay nanay ngayong araw na to? Ha? Pwede, Nay, ang ireregalo ko po sa inyo, sorry. Nanay, matagal ko na pong hindi nasasabi sa inyo, I love you. Nanay, matagal na pala kitang hindi nahag. Alam niyo ba, pag ang mga kabata, pag tinitingnan ko sa mata, doon ko nakikita ang level ng relationship nila sa parents nila. Minsan nakikita ko, ang babata pa lang, bakit parang pinagsakluban na ng langit at lupa? Mukhang marami itong pinaglalaban. Kababata pa, pero mukhang ang dami-dami ng problema sa mundo. Mukhang walang magulang. Kaya ganun ka-importante that you remain a child. Lalo-lalo na yung mga nagwo-work, baka rito yung iba nagtatrabaho. Nagbigay lang kay nanay ng 2,000, galit pa. Nakapagbigay lang kay nanay ng pera, mukhang siya na ang nanay. You don't do that to your mom. You reward your mom because your reward, she earned that. That is the honor for her. Can you hear that? Kaya yung gagawin natin na pagpapakabuti at pagpapakabait sa ating mga nanay, ayun lang po ay nararapat. Amen? Hindi nyo lang alam bakit naging masungit ang nanay nyo. Hindi nyo lang alam bakit naging makulit ang nanay nyo? Kasi lahat ng tao nag-iisip ng ideal mom. Pero ang problema, marami sa mga anak ayaw magpakaanak. Gusto lang magkaroon ng nanay na ideal na malagini ang dating. Pero I think each and every one of us has a responsibility to make other people better. Amen? Amen. The reason why our mom is not getting better because we are the children. You take that responsibility. You want your mom to be better?
You want your mom to be better. Are you an expectant child? When you expect, see to it that you contribute something. You don't be irresponsible of something and expect good things in return. Because if I want my mom to be better, I need to be better treating her as a mom, as my mom. The reason many times our mom is rude and mean and moody, because they have children that is a pain in the neck. And the only way to subject ourselves to that kind of mentality is to submit ourselves to God and to the authority of the gospel in our lives. That the Word of God is always true and correct and right. At yan ang pamantayan natin. Are you getting it? If the Bible declare that your mom is a noble person, you think your mom is a noble person. The Bible declares that we should honor the mom, you honor your mom. You will not honor your mom because my mom is this and that. You honor your mom in spite of. Anyway, we contribute to why my mom is my mom. Are you getting it? I want my mom to be the best mom ever. I need to be the best child ever. Alam ko, I can contribute something. Hindi man ako lahat-lahat. Mukhang maraming nagpagalit kay mommy. Pero at least ako, kaya ko pa rin siyang pangitiin kahit isang minuto. Hindi nyo naman kailangan pangitiin ang nanay nyo buong araw. At least sa isang araw na malungkot siya, minsan ngumiti siya. Are you getting it? Let us be responsible. And right now, we need to bow ourselves to God and submit ourselves to God. Amen? In honor to our mom and in honor to our God who gave that gift of being a mom. Because one day you will be a mom. One day you will be a parent. Everybody one day will be in that kind of scenario and responsibility. And so this time, we need to recognize kung sino dapat ang i-recognize. Amen? First, our God, and next, our mom. Amen? We submit ourselves to God, and now we can submit ourselves to our mom and to our parents. Is that right? Amen? Shall we all pray? Heavenly Father, thank you for the blood of our Lord Jesus Christ, who have destroyed the curses of broken relationship in our family, who destroyed the curses of the power of sin and death inside their family. We declare right now that you are the ruler and you are the governor of our family. And so we acknowledge the authority of our parents and our mom na sobrang nag-labor sa amin. Hindi pa kami pinanganganak, nagle-labor na siya. And so we give that honor to her as we recognize your gift to us, na alam namin na ikaw ang nagbigay at wala nang iba. When you say our mom is the noblest, we will treat her as a royalty because she is noble. We pray, Lord, that as we see in the light of the gospel how we treat our parents, as we receive you as our Lord and Savior, we pray that restoration will come inside the family.
because your word is laying its foundation inside our family right now. So there will be no broken relationship. There's no more broken expectation and broken promises, but a house built according to your word, according to what you have said, according to your power and according to your strength. Father, we recognize the blood of Jesus that right now, that bring redemption inside our home. That right now, inside the house, Jesus is the way, Jesus is the truth, and Jesus is the life. Before, the thief came to steal, kill, and destroy without the blood of Jesus. But because Christ came and the blood takes its effect and we acknowledge it, you, Lord, as our Savior and the governor and the ruler of our lives and family, right now we believe in the restoration. Father, we declare blessing among the families right now. We declare that every families are blessed. We declare that every families will come to know you as their Lord and Savior. We will continue to believe in our family that as for me and my house, we will serve the Lord. We will continue to believe that our utmost ambition and utmost pursuit in every day is your presence, your word, and our desire to be with you. Father in heaven, we thank you so much and bless all your people, Lord. We glorify your name and we magnify your name. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah.